Welcome to the Life Giving Podcast, a space for conversations and truth that breathe life into your soul. Whether you're new to faith or needing a fresh breath of encouragement in your walk with Jesus, this podcast is for you. Hello, Life Seekers! Welcome back to the Life Giving Podcast, and I'm so glad you're here with me again today. I'm sure magugustuhan niyo yung episode natin today because if you ever felt broken, lost, or wondered if God could still love you even after all the mistakes you've made, well, this episode is for you. Actually, today's episode is really special because I am joined by someone very close to my heart, and in this episode, he's going to share his powerful story of how God took him from brokenness to wholeness and from running on empty to finding true life in Jesus. So once again, let's all welcome my brother, Chris Tuyan. Hello, Yet. Welcome to the Life Giving Podcast. Hello. Thank you for having me. Yes. Ikaw ang pinakaunang guest sa podcast na to. So, thank you so much for saying yes to this. Wow. Praise God. Kamusta ka naman? Glory to God. Lahat ng papuri at parangal at pasasalamat ay sa Kanya. Tayo'y sumusunod lamang sa leadings niya, and that's why we're here. Yes. And it's always a yes. When God calls, it's always a yes. Yes. Totoo yan. And actually, I really saw how God changed you and your life. Kaya naman, I thought of having you here in this podcast dahil alam kong maraming mabibless sa journey mo or sa kwento mo or sa kwento ng redemption mo. So, let's get into it. Let's start from the beginning, which is your life before Genesis. Jesus. In the beginning. Yes, your life before Jesus. So, can you tell us what life was like for you yung bago mo ma-encounter si Jesus? Like, what are you going through in that season? And if you could describe that season of your life in one word, like, what would it be? Simple lang. It was my life. It was my life. It was ruled by my own will, by my own emotions, our own understanding, and own strength. So, it was a broken, scattered, trashy, Mm. and deceived life. Mm. For years, I struggled with insecurity, with pride, with addiction to pornography, to masturbation, sexual immorality. Mm. Kasi nga, bata pa lang ako, na-expose na ako doon. So, at my early age, namulat na kagad ako sa sexual immorality. And it contaminated my youth, my innocence nung bata ako. And yun, spiral downwards na. And I was a liar, a manipulator, an impostor, and a thief. Yeah. Lahat ng insecurities ko, tinakpan ko ng yabang. Lahat ng insecurities ko, tinakpan ko ng yabang, ng made-up stories about myself. And eventually, pinaniwalaan ko din yon, yung mga stories na yon na ginawa ko para sa sarili ko, so that I don't feel that bad about myself. Yes. Lahat ng pagka-deprive ko ng pagkabata, unang-una, ang response ko is, tinakpan ko siya unang-una ng pagnanakaw, ng pagkupit, pagkuha ng hindi sa'yo. Kasi hindi mo maibigay sa'yo. So, ganun yung naging deprived. Ganun yung naging respond ko sa pagka-deprive ko. Panlalamang. And after college, tinakpan ko naman siya ng pagiging ambisyoso. Kung pagagandahin mo, pagiging goal-driven. Goal-getter, achiever. Achiever, like all in sa goals. Diba? And yung identity ko nakabase sa kung anong ginagawa ko. At kung sino yung company ko. Which is barkada tsaka girlfriend. Yes.
lumaki ako nang hindi nawawalan ng girlfriend nung Yeah. time na yon. I can attest to that. Diba? Laging kasama yung mga barkada. Mm. Kasi in reality, takot ako mag-isa. Mm. Hindi ko alam kung paano mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa. Mm. I felt so alone and so unknown. Yes. Even on my own. Yeah. Nung time na yon. Kaya ayun, heartbreak after heartbreak. Yeah. At yung heartbreak in all its way, shape, and form. As in, wasak na wasak talaga sa loob. Rock bottom kind of moment. Hindi lang rock bottom. Underground. Underground talaga. Oo. Sobrang makasalanan. But here's the tricky part. Alam ko na sobrang makasalanan ako nung time na yon. Pero, quote-unquote, hindi naman kasing lala nung iba. Na parang minamask mo pa. Minamask ko pa, wina-water down ko, tinatabangan ko yung pagiging makasalanan ko nung time na yun. Diba? Ang prideful pa din. Yun nga, wina-water down ko yung sin, tinabangan ko yung sin ko. So that I don't feel so bad about myself. Yeah. At kaya kung hindi describe ko in one word yung buhay ko nung wala pa si Jesus sa puso ko, dungeon. Dungeon, oo. Talagang na sobrang dilim. Yeah. Na sobrang dilim kahit ako hindi ko na nakikita yung sarili ko. Mm. Hindi ko na nakikita yung ginagawa ko. What a scary place to be. Ano? Hindi na nga rin ako natatakot eh. Kasi nga, hindi ko na alam yung ginagawa ko. Oo. Nakakamanhid na. Oo. Manhid na ako sa mga ginagawa ko. Wala na akong ibang... Hindi ko na alam na dumating ako sa point na hindi ko na rin talaga alam na mali na talaga yung ginagawa ko. Kasi in my mind, para sa akin, nagpo-function lang ako base sa kung paano ako lumaki. Base sa mga influences na install sa akin, na program sa akin, whether consciously or unconsciously. So, for me, that was just it. Nagpo-function lang ako. Parang nagiging way mo lang, parang feeling mo sa part mo is, yun lang yung the way that you can respond at that moment dun sa mga binabato sa'yo ng buhay. Yep. And yun nga. And it is very common na, common din pala yun na hindi ka aware. Kasi nga, wala ka namang concept ng right and wrong in the eyes of God. Ang concept mo lang ng right and wrong is yung kung ano yung mga nakita mo sa paligid mo. Kung ano yung nakita mo sa paligid mo sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa mga kaibigan mo, and growing up. Sa lahat ng mga taong nakasalamuha mo. Yes. So, dungeon. Ang ganda nun. Alam mo yun, parang we can say empty, lost, chaotic. Pero yung word na dungeon is parang talagang, it's really a place that you can imagine, which is, dark, you're alone, it's cold. Alam mo yun, parang nasa kuweba. Mag-isa. Diba? And that's really a scary place to be, and at the same time, unimaginable. Parang no words can explain kung ano yung mararamdaman mo pag nasa dungeon ka, mag-isa. And I think so many of us can relate to that, especially right now that a lot of people are feeling so lost, so broken, but also numb to the pain already, na yun nga yung sinabi mo na wala nang maramdaman, na hindi na nila alam kung tama pa ba o mali, because they are just trying to survive the day, to survive life. Alam mo yun? So, I know trials and struggles are part of our life, but alam ko and nakita ko that something changed in you. So, ano yung naging turning point? Like, what made you realize that you needed Jesus? Hindi lang siya isang moment eh. Hindi lang din siya isang event. It was moments. Yeah. Series of events and moments. And in every season of life, sa bawat hura mo sa buhay, sa bawat hataw mo, sa bawat all-in mo, grind mo sa buhay, tapos hindi nag-work, in whatever yung inaspire mong maabot dun sa effort na nilabas mo, tapos hindi nag-work or nag-fail or na-delay, reminded me that we don't control our lives. Yeah. Sobrang daming moments and events, pero yung biggest at yung talagang nag-shift
completely ng trajectory ng buhay ko. And yung nangyari nung January 9, 2023. It was a Monday around 8 a.m. I just found myself on my knees praying to God. I was still struggling with my addiction to pornography. Even up until that point. Di ba? Magiging tatay na ako, buntis yung asawa ko. Tapos itong mister, itong magiging ama, addicted sa pornography, sa sexual immorality. I found myself on my knees that very morning, crying out to God. Lord, ayokong abutan ako ng anak ko ng ganito. In 4 months, dadating na si baby. Lord, ayokong abutan ako ng anak ko ng ganito. Kasi kapag inabutan niya ako ng ganito, yung same contamination na nangyari sa akin at my early age, yun lang din yung maipapasa ko sa kanya. And I felt so helpless because for years I've tried na my own planuhin i-delete yung mga apps, even giving my wife my cellphone, my gadgets, para lang hindi ako maka-access. Totoo. At magagawa ko naman siya for some time. But isang unconscious moment lang, relapse. And then, fall ulit. And nandun na naman ako sa same pit na gustong-gusto kong alisan. Yung guilt, yung shame, yung self-pity, yung self-condemnation na hanggang dito na lang ba ako? Bakit palagi akong ganito? Naalala ko pa ng maraming pagkakataon nun sa buhay ko. Every time na, yun nga, nadadapa ulit ako. Yun nga, yung patong-patong na lahat ng yun at yung self-condemnation. I even look at the mirror. I even talk to myself. Bakit ka ganyan? Hanggang ganyan ka na lang ba? Hanggang dito na lang ba tayo? Para siyang kulungan na hindi mo alam kung paano ka makakalabas. Yep. Na alam mo yun na gustong-gusto mo naman talagang magbago and you're doing everything in your own efforts. Yep. In your own power. To do the things like reading self-help books, like yun, ini-involve mo na si Mrs. na ibigay yung cellphone mo and all that. And that, yet, nothing is working at yun yung pinaka-frustrating. I think like most of the time, yun yung pinaka-frustrating that you think you're doing everything that you can pero bakit hindi ko kayang magbago? Bakit hindi ako makaalis dito sa kasalanan na to? 'Di ba? And how did you overcome that? That shame, that guilt, that sin that keeps on repeating? Nung prayer ko nung morning na yun is, Lord, help me. I cannot do this on my own. Literally, I cannot do anything on my own and succeed and last. Di ba? Kasi lahat ng paggaling sa akin yung effort, it will only last for some time. Pero paulit-ulit pa din. Nandun pa din, bond pa rin ako dun sa sinful nature. Walang lasting change. Walang lasting change. Wala talagang transformation. Kasi nga, nakabase lang ako sa self-will. Sa willpower mo. Sa willpower. At yung prayer ko ng time na, Lord, help me. Help me. Ayoko. Hindi ko po kaya. Yung exhaustion, yung pagod, no? Undescribable. You can only cry out to God, Lord, hindi ko kaya. Ayokong abutan ako ng anak ko na ganito. Hindi ito yung deserve ng asawa ko. At hindi ito yung deserve ng dadating ko na anak. Lord, help me. Hindi ko po kayang magawa to. Too I cannot much to bear. do this on my own. Help me. Yun lang yung prayer ko. Help me. Help me. No words can express na, no? Yung parang, yung pagod, yung exhaustion, wala na talagang salita na pwedeng mag-describe na, ang masasabi mo na lang talaga, Lord, is, Lord, help me. Lord, help. Help. Hindi ko na talaga kaya. Help. And then, nung bumaba na ako nung morning na yun, nag-chat yung ninang at ninong namin na taga Manila na pupunta sila sa 13. Yan, tapos nagsabi sila dito na dadaan daw sila. And then, nung time na yun, yun, kinamusta nila kami, ganyan. And then, in-invite nila kami sa online Bible study nila, sa online community. So, outside siya dun sa dati naming community
na sinasalihan. Pero eto mga ninong at ninang namin, sa feast sila galing. Mm-mm. Galing sila doon namin sila kasama sa community. Mm-mm. And then, itong online Bible study, ito yun. Then, I took that as a lifeboat. Na at that very morning na nag-pray ako, then kinatanghalian, may pumunta dito na ninang at ninang namin sa kasal. And then invited us to this Bible study. And that started to draw me back to the arms of God, to the arms of our Lord. And the rest is history. Yeah. Ang galing na parang the end of ourselves is the beginning of the power Amen. of God. Yun nga yung sinasabi nila, Exactly. di ba? Na the Lord is just waiting for you all this time, for you na ikaw na mismo, sa'yo namang galing na hindi mo na kaya. Ito na, Lord, sino-surrender ko na sa'yo. And then, that excites God so much that He will do something in a snap of a finger to really, alam mo yun, send someone or do something for you na talagang mararamdaman mo na ito na yung sagot, na kumikilos talagang Panginoon, na gusto niya talaga ako na mailigtas kung nasan man akong bottomless pit ngayon. Diba? And I think that's very powerful na parang doon nagsisimula yung power, yung talagang transformation when you really let God in, when you really let go of yourself. Yes. When you let go of yourself, you let Jesus in instead. When you let go of yourself. Right? And for years, He's been knocking in the door of our hearts. He's been knocking sa pintuan ng puso ko. Yes, non-stop. Non-stop. Kumakatok siya na kumakatok sa puso ko. It was just me all along na hindi siya pinagbubuksan. Yeah. It was just me all along. Keeping my door shut. Yeah. My mind closed. My heart closed to His presence. Yeah. And nung nilet go ko na yung brokenness ko, that's where the power of God entered. slowly comes in. Yeah. Amazing, na parang talagang it really takes so much for us to kneel and accept that we cannot do this on our own. Na Lord, hindi ko talaga kaya to sa sarili. Kasi kapag nandun tayo sa peak ng buhay natin, pag okay pa tayo, pag alam mo yun, na-handle pa natin lahat, hindi pa natin or just we thought na hindi pa natin lahat. or we thought na na-handle natin lahat, hindi pa natin i-acknowledge yung presence ni Lord. But when we arrive dun sa rock bottom na talaga natin, na talagang hindi na natin alam kung anong gagawin, that's where we ask for help or for God to come in. And I think yun yung lesson doon, that you really have to let God to work to you and through you then. And you. Yes, and in you. Para talagang ma-experience mo siya personally, yung pag-redeem niya sa'yo, 'di ba, sa brokenness mo, through His love and His grace. And is there like a verse or a prayer or a song that carried you through during those times? Kasi 'di ba, since yung naging turning point mo is yung sa Bible study, pero during that time, I know there's still a lot of struggles, and it still needs a lot of praying and surrendering. Yes. Oh, is there like a Bible verse or prayer or anything that really helps you to get through it, yung talagang pinanghawakan mo dun sa season na yun? Verse, wala akong ma-identify na particular verse, pero may mga tao na patuloy, unti-unti, whether one-time encounter or regular encounter, maraming tao na ginamit ng Diyos para magtanim ng binhi, ng mga seeds of faith sa akin. Yung bawat message, sa bawat homily, sa bawat preaching ng pastor, sa bawat video, sa bawat kanta na narinig mo tapos tinamaan ka at that time. Nung narinig mo yon, and kahit nakalimutan mo na siya, kasi nga lumipas na, ganyan. Lumipas na yung emotion, na lumipas na ng ilang buwan. Kahit nakalimutan mo na siya, even up until to this point, na ngayon baka na re-refresh na sa memory mo yung mga moments na yon, kahit lumipas na siya, it was all
seeds of faith Yeah. planted in your heart. Mm. And every believer's journey, sa bawat journey ng believer, it was a culmination of years of God making Himself known to us. Mm. Yeah. Amazing. Finally, God is opening up your heart, your eyes, your spirit to all these things, no? Na parang yun nga yung sinabi mo na, throughout this year pala, may ginagawa pala si Lord. Nagtatanim siya ng mga tao, ng teachings and all that, na hindi mo napapansin, no? Lahat ng yun. Whether conscious man yung taong nagsabi nun sa'yo or kung saan mo yun narinig, conscious man yun na sabihin sa'yo yung message na yun o hindi, it was all God's way of planting seeds into your heart. Amen. Yes. Totoo yun. I think we have to give grace to ourselves as well in that matter. Na you have to forgive yourself that yes, there will always be time talaga na alam mo yun, that you are really struggling, you are broken, and you are sinful, and all that. But you always have to believe na darating din talaga yung araw that the Lord will save you, especially when you've already surrendered to the Lord. Darating yung araw na God will really save you through His grace, na yun nga, na mapapalukbak ka na lang na all this time pala, all these years, hindi pala ako iniiwan ng Panginoon. Na all these years, even though I am running away, na I'm not turning into Him, that I cannot remember Him even in the times, lalo na sa mga times na ang dami-dami kong blessings, na hindi ka talaga niya iniiwan, and He is planting seeds in your life. He is planting seeds na one day, makikita mo na, kaya pala. Now it makes sense. I'm sorry to say, no matter how many self-help books, no matter how many podcasts, no matter how many materials or tools, na and no matter how hard you tried, it is only by the grace of God. Yeah, totoo yan. Any change will not be a lasting change without the grace of God, without the power of God. Kasi yung willpower nga natin mga tao is limited lang. Pero when you let the Lord into your life and you surrendered everything, you submitted to Him, that's where real transformation happens. Yeah, totoo. It really begins there. Doon. And I think that's a beautiful one kasi it really depicts like na-describe mo talaga on how it is to be so broken and how it is to be redeemed by the Lord Jesus Christ. Pero ngayon yet, like right now that you have faith and that you are walking with the Lord already, like are there steps or tools that you're using for you to navigate life right now? Like, for example, like, do you have morning devotion, or you always stay rooted to the Word, or you always read the Bible just to be able to, na maging consistent lang dun sa, to remain in God's presence, and as much as possible na medyo makalayo ng konti sa mga temptation at sa mga kasalanan? Of course. Number one, His Word. Yes. And yung pagbabasa ng Bible, sobrang wala siya sa sistema ko dati. Even dun sa season ko na nagsiserve na ako, na-active na ako sa community, na-active na ako sa church. Pero pag sinabi mong pagbabasa ng Bible, wala. Ito na lang gagawin ko, ito na lang. Medyo may complacency manonood na lang ako ng talk, ganun din naman yun. Makikinig na lang ako ng podcast, ganun din naman yun. At least na-explain pa nila. So, I have all this reason para magkaroon ng substitute, ng alternative sa pagbabasa ng Bible. Na hindi mo alam na excuses siya, no? Yep. Pero yun nga, parang nasi-sugarcoat ulit siya. Recently lang sa akin ni-reveal ni Lord na excuses lahat ng to. And up until then, hindi pa rin ako nagbabasa ng Bible. Podcast, videos, talk. I can watch 1 hour, 2 hours ng talk, ng preaching, nakita message. ko din yan, oo. Pero yung pag sinabi mong mag-open ng Bible, mag-self-study ka na, babasahin mo na for yourself yung mga natutunan mo din sa Bible. Wala. It was only recently na nireveal sa akin yun na lahat ng yun excuses. So, for you to trust someone, you have to know that someone. Yes. You cannot trust someone you do not know. And you cannot believe someone that you don't trust.
And you cannot have faith on someone Yeah. that you do not love. Yeah, ang ganda nun. Sabi mo Yes. nga doon sa episode 2 mo, Mm. na from religion to relationship, it will never be about the religion. Yes. Jesus Christ, the God of the Bible, is never about religion. Yes. Never about rituals, never about traditions. From Genesis to Revelation, it's all about relationship. Relationship, yes. Relationship between your Lord and you. Yeah. That's the only way. That's the Is only to way. get to know Yeah. Him personally. Yes. So, paano mo siya makikilala personally? Through His Word. Yeah. So that's what helped you. So ngayon, you have a specific or na-incorporate mo na sa routine mo yung pagbabasa ng Bible. Natutunan ko din na magdasal talaga before you even read. Kasi nga, Yeah. ang Bible, ang scripture is, sabi nga sa Bible, spiritually discerned. So we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit's help for us to understand what we are reading. And by His grace, by His teachings, and the Holy Spirit is our teacher. So that's where your joy started in knowing God. I just want to honor you yet for that, because just you telling that story to me and seeing you right now na naglilit up yung mata mo, just, Praise God. that having that blessing and that proof, and you are living testament that God is really working in you right now. Alam mo yun, I saw the changes in you, like how you talk, how you treat me. Kasi, di ba, syempre, nung bata tayo, di ba, lagi tayo nag-aaway. But, unexpectedly, di ba, who knows na, sino makakapagsabi that right now we are doing this podcast. Diba? And, alam mo yun, and I think that's very inspiring. And I just wanna give you this life-giving verse to all the listeners out there. It's from 2 Corinthians chapter 5, verse 17. And it says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here," which is actually the new Chris is here, right? And glory to God talaga. Praise and for someone yet na right now, na nandun sa original season kung nasan ka, who feels really broken, who feels really lost, and who feels like they're in the dungeon, or maybe feeling very hopeless, what would you want to tell them? If you're in the season right now, nasa panahon ka ngayon ng buhay mo na feeling mo wasak na wasak yung puso mo sa lahat ng nangyari sa buhay mo, whether consequence man yun ng mga decisions mo or consequence yan ng brokenness ng mga tao sa paligid mo, and you feel so broken and so far away kay Lord. The reality is you are so broken. You are so far away from the Lord, from God. And it not just you, lahat tayo wasak na wasak. And until we found ourselves in our knees begging for God to rescue us, to save us, God did not waited for us to change before we can come to Him. Yeah. God already sent Jesus Christ 2,000 years ago. Our sins has already been paid. He sent Jesus Christ down so that for the sole purpose of pay the penalty of our own sins. Yeah. To die on our behalf. Yeah. We cannot save our own self. The only response is to really bow to Him, to surrender to Him. And accept Jesus as your Lord and Savior. And by His grace, only by His grace, only then you can really be alive, stand up, take a step from point A to point B. Spiritual. And I think parang that's the first step, to really admit your brokenness, because it takes so much humility to do that.
to There's really no other way. yes, to really admit your There's brokenness no other way. and whatever it is that you're going through, and that you really need God, you really need Jesus in your life. I very much appreciate everything that you've shared yet. Thank you very Thank much for sharing your heart in this podcast, for sharing your story of redemption in this podcast, because I know a lot of people will be able to relate into this. And for sure, this episode will touch so many people. This episode will glorify the Lord and remind them that no one is too far gone for God to redeem. And kahit sino ka pa. Let me live with this verse and with this truth. Hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi makapagligtas. Yeah. At hindi bingi ang kanyang pandinig nang hindi siya makakarinig. So no matter how far you feel you are from God, you are never too far from Him because His grace has been chasing you. Yeah. So, yun nga, na kahit sino ka pa or saan ka nang galing, wag mong iisipin na sobrang bigat ng kasalanan mo, that you don't have the right or you are not worthy to come to Jesus. Because once you've decided to acknowledge your weakness, your brokenness to the Lord and surrendered to Him, and you are really ready to repent, and you are self-aware already of your sins and all your brokenness, and you are ready to repent, alam mo talaga na He will never judge you. And He will just cover you with His grace, with His love, na aabot dun sa point na yon that you will just bend to your knees because of yung gaano kabigat yung pagmamahal na ipaparamdam niya sa'yo. Alam mo yun? You are the very reason why Jesus came. Yeah. We are the very reason. Our brokenness, our depravity, our wretchedness is the very reason why He came. Yes. Why He died in our place. And why He rose again. Andun yung power eh. Yes. Yes, that's so beautiful, that we cannot discredit the resurrection of Jesus Christ, because He, as you've said, He came for us. We are the reason that He came here. He died for our sins and resurrected from the dead so that we can have a new life to Him. And I think that's very, very beautiful. So to our listeners, to all the life seekers out there, if you're in that place of brokenness, know that Jesus is ready to meet you right where you are. You don't have to fix yourself first. Sabi nga ng kapatid ko, hindi mo kailangan maging maayos muna bago ka lumapit sa Diyos. Hindi mo kaya yan ng ikaw lang. You really have to let Jesus in, because He is the one who makes everything right, who will make you whole. I hope na bless ka ng podcast na to. Thank you so much for tuning in to the Life Giving Podcast. If this episode blessed you, please share it with a friend or someone who needs hope today. And to all the life seekers, know that you are deeply loved and God is not done with your story yet. So don't lose hope. And yes, remember, keep walking in purpose because you are made for it. Thank you for listening.